At meron po siya mga activities, March 8. Kung pwede po nating makita, O, sige, tingnan natin. sa monitor. Ayan o, March 8. Alas 2 magsisimula, alas 2, 2:30, 3 o'clock, 3:15, alas 4, 4:30, 8:30 p.m. Tapos yung end of the event. Ayan, nakalagay oh. O, tama naman na 8. Pero hindi siya nagtutugma doon sa ipinakitang date. O kasi ito, pakita natin ha. Nakalagay doon sa may baba, 11:30, dumating, alas 12 na deads. Diniklara nilang deads, alas 12. Ayun, nakalagay yun dyan sa may ilalim, ayun, alas 12:05 something. Yung pinakikita ni dito ni Madam, alas 2. So, 2 oras pang nakalipas, 2:30, 3 o'clock, 3:15. So, hindi to full day event. Nagsimula to alas 2 na eh. 'Di ba? Kalahating araw na 'yun. Hindi na 'yun since morning. Kung alas 12 ito, alas 2 yan, alas 2 yung simula, pwedeng hindi pwedeng i-hold ka ng pulis noon. Siyempre sabihin noon, this is an active crime scene. May namatay dito and you were inside when this person died. Kaya sangkot kayo dito for questioning, huwag kayong aalis, dito lang tayo, mag-iimbestiga tayo. I believe, hindi lang aabot ng 2 oras yan. Pag nag-imbestiga tungkol dyan, mahaba-haba yan, baka abutin ka ng maghapon dyan. So kung naka-attend siya dito, pwedeng hindi siya na-detain. Pwedeng hindi siya na-detain. So, yun lang yung pwedeng mapatunayan nitong dokumento na to. Pero, yung nangyari from 2 o'clock paatras, yun yung hindi natin alam. Buti sana kung itong konsyerto para sa Pilipino na to nagsimula alas 8 ng umaga. At alas 8 ng umaga nakikita pa doon si Madam na nagkakape. But then again, sabi ko nga sa inyo, it's easier to ask for the actual document from Beverly Hills Police Department than magpakita kayo ng ganito. Maganda na yung may ganito, tapos papakita mo pa, ayan yung Beverly Hills report. Walang kino-confirm nila na walang nangyaring mga ganitong bagay during that time. Di ba? Tapos ang usapan. March 8, makikita niyo po sa screen na mayroong konsyerto para sa Filipino. Makikita niyo sa larawan din, Secretary Cristina Frasco. Actually, dito sa dokumento na to, pinatunayan niya lang na nandiyan talaga si Madam sa Amerika. During the time na namatay yung bata. So hindi siya entourage, pero yung asawa naman niya ay empleyado ng pamahalaan. So technically kasama pa rin nila. So nai-report kaya ito? Nai-report kaya ito ni Madam First Lady nung siya ay lumapag dito sa Pilipinas para umattend ng mga kanyang schedule? Kasi dapat na-report niya to kasi sabi nga ni Castro na back at siya doon na kapag official trip dapat may reporting. So na-report niya ba itong incidenting ito? Yun ang malaking question mark. March 8 yan ginanap, hapon hanggang gabi. Papaanong masasabi ng mga obstructionist na to, ng mga fake news peddlers na to, ang patungkol sa nakita nila mga tao doon sa vicinity? Kaya po yan ay dinagdag lamang. Nandito naman po yan sa Facebook ng unang ginang. Pero kahit ito po ay nasa Facebook at ito po ay nai-report naman, pilit nilang binabago ang kwento at nakakalungkot dahil kapwa Pilipino ang kanilang niloloko.
Kayo nga, kapwa Pilipino nyo, pinatapon nyo sa ICC. Huwag ka nang gumagamit kasi ng mga ganyang salita, Claire Castro, dahil hindi yan bagay sa inyo. Oo, kapwa Pilipino, nek-nek mo. Walang kapwa Pilipino sa inyo, tanginan nyo. Pinatapon nyo yung matanda ron sa ICC, ginamit nyo pera ng taong bayan tapos ngayon sasabihin nyo, kapwa Pilipino kayo, hindi kayo dapat ginaganyan. Hindi ganun. Kapag kayo ay mga public officials, you're subject to scrutiny. Ikaw talaga para Franz Castro, hindi pala. Si Claire Castro. Sobrang drama ni Claire dito, no? Mananalo siya sa MIFF. Manila International Film Festival. Ayan. Sa susunod, mananalo ka na niyan. Para sa kanilang personal na interest. So muli, sa mga journalist na nagpapanggap na kayo journalist, pero lumalabas na kayo propagandista, maawa po kayo sa bansa. Maawa po kayo sa taong bayan. Gago kayo maawa. Bakit maawa sila sa bansa? Tinatanong nga lang kayo. Simple lang naman kasi, Claire Castro Tinatanong lang kayo, may kinalaman ba kayo o wala? Kung wala kayong kinalaman, maganda naman itong mga pinakikita mo, pero nakulangan ako doon sa sinabi mong fake news yung dokumento ni Tiglaw, pero wala ka namang pinapakitang actual na dokumento. Mali yun, ma'am. Mali yun. Dapat kasama na yan sa presentation mo na kahit na tinanggal-tanggal mo na lang yung mga information. Kailangan mo ma-compare. Kailangan meron kang papel na ipinakikita na itong ni Tiglaw, yung nilabas ng bilyonaryo at itong, kasi yung nilabas ng si bilyonaryo wala mga pinakita mga visual aids Ang pinakita lang ni ang sinabi lang ni bilyonaryo is according to LA blah 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 namatay daw sa overdose. Yun yung sinabi ng bilyonaryo. Pero si Tiglaw yung merong actual na dokumento na dapat, madam, kinounter mo ng dokumento na nakuha ninyo. But the fact na wala kayong ipinakita at nagpaawa lang kayo at nagpakita lang kayo ng mangilan-ngilang pruweba na busy siya nung araw na yan, it doesn't discount yung possibility na kasama niya yan na nagpa-party because may mga videos na nagpapakita na kumakanta yan, sumasayaw pa yung amo mo. At ito ang totoo, may namatay. Ang totoo dyan, may namatay. Ang tanong, inireport ba yan ng maigi sa inyo noong umuwi siya ng Pilipinas? Hindi ba? Yun ang malaking katanungan. Okay na rin. Ang boses ng masa hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tuto.